Yan, magandang araw mga kapatid. Dito pa rin tayo sa Microbike, Florida Blanca, Pampanga branch para dito naman sa bago nilang MX-150 na pang off-road. Then meron din silang 250cc nito. Ang kagandahan naman dito sa MX-150, mababa yung seat height nito. So, bagay na bagay sa mga Pinoy riders natin dyan. Tapos, sasakin din natin para makita nyo kung gaano siya taas. Sa height ko na 5'6", napot-abot natin itong motor na to. Kasi yung sa 250cc nila, mataas yun. So, abangan po natin yan, ikutan natin, alamin din natin yung cash price installment nitong motor na to. Stay tuned po tayo. So ayan, ito po yung MX 150R ng Microbike. Ayan. So makikita natin yung kanyang cash price, ito, no? 60,000. Then down payment ay 5,000. Tapos 36 months nito ay 2,867. May rebate pa na 300. So napakamura na mga kapatid nitong motor na to. Tapos kagandahan dito, pang off-road na siya. Then yung size niya, abot-abot ng mga Filipino rider, no? So tingnan natin yung kanyang gauge. Mapansin natin dito, digital na mga kapatid yung kanyang gauge. Tapos yung sasian, ito naman, so naka-standard din. Tapos pwede din mailak ito, no? Tapos sa kanyang handle, yan, siyempre naka pang off-road formahan yan. Then siyempre may clutch, so malambot yung kanyang clutch. Then sa mga switch, meron din siyang switch sa ilaw, yan. Tapos yung kill switch nya, yan, dito sa left side, kasi kadalasan nakita natin dito sa right side. Yung kanyang turn signal light switch, ito naman. Then busina, ito. Then sa kabila, ito yung lever ng sa preno. Tapos yung throttle na. So wala nang ibang switch kundi yung electric starter niya, ito, no? Yan, tapos sa throttle, yan, smooth din yung throttle nito. Tapos yung kagandahan, makapit sa kamay yung kanyang handle grip, no? Tapos naka quick throttle na yan, no? Tapos dito sa kanyang mukha, so tanggalin muna natin itong price. Kita natin, ayan, kanyang headlight LED na rin. Tapos parang naka projector lamp pa, no? Tapos meron din siyang park light dito, ayan, oh, ang ganda. Tapos yung signal light nya LED na rin, harap at sa likod, no? Pagdating dito sa kanyang suspension sa harap, ito naka inverted fork na, ayan, oh, parang pang 250cc na rin. Ayun naman yung sa 250cc, no? Ayan, kulay silver ang kulay. Tapos meron din siyang cover dito, ito, plastic. Tapos may tatak na Microbike yan sa gilid. Tapos naka disc brake sa harap, yan, wavy design, ganda. Tapos dual pad caliper, kulay silver. Then naka spokes tayo dito. Ang size naman ng gulong dito sa harapan ay 300 by 19. Ayan, so malaki, naka-upright position na to. Tapos malaki yung spike, syempre pang off-road yan. Tapos yung fender naman niya, ito, malayo din yung agwat. So kahit mag-bounce ng mag-bounce yan, hindi aabot dito. So goods na goods din to, mga kapatid. Then pagdating dito sa likod, tingnan natin yung gulong. Ang size naman ng gulong dito sa likod ay 3.50 by 16. Yan naman yung
sukat ng gulong dito sa likod. Then yung kanyang gulong, ang tatak nito ay Yuanqing, halos parehas lang din sa Rusi, no? Tapos malaki din yung spike, ayan, no? Tapos meron pa siya dito, makikita natin, no? Lagay ng tools, no? Ganda. Tapos dito yung battery niya, no, sa likod nito. Tapos ayan, makita natin yung MX150 XR na nakalagay dito. Tapos kulay black and white po yung combination. Tapos nakalagay na logo ng Microbike MMC na kulay red, no? Sa kanyang cambio, kasi natin dito, ito, naka single shifter din, no? Dahil mabilisan ang kailangan cambio dito pagka ginagamit mo to. Tapos kagandahan, ito, napigrip din yung kanyang tapakan sa rider. Tapos may mga ngipin-ngipin yan dito. Then side stand, yan. Tapos sa makina, ito, naka OHC kanyang engine. Tapos meron din siyang electric starter dito. Then dito sa kanyang likod, ito yung kanyang pinaka-carrier. Ayan, solid na bakal din to, so matibay din. Ayan. Tapos pinaka taillight niya o yung pinaka buntot sa likod, ito, kagandahan, LED na rin yung mga ilaw dito, no? Ayan, LED na, pati yung signal light. Then meron ding ilaw sa kanyang plate number, no? Tapos meron din siyang reflector sa pinakadulo. Then dito sa kabila, ito, makikita natin dito yung kanyang muffler. Ayan, ang ganda, ikaka-design. So silver siya. So may cover pa ng karton dito kasi pinoprotektahan natin na hindi magasgasan to. So maganda yung kanyang approach dito dahil kulay silver siya, makita pa yan. Makikita pa rin natin dito. Ito naman, parang stainless ang datingan, eh, no? Ayan. Tapos yung likod, disc brake din. Ayan, no? Ganda ng design. Preno niya, tapos naka single pot caliper sa likod na malaki din. Ayan. Tapos dito, mapansin natin sa makina, yung mga disenyo niya dito napaka unique. Tulad nung elbow nung kanyang tambucho, kakaiba, naka-curve siya dito. Tapos nakaibabaw siya dito sa makina na papunta dito. So kailangan kasi sa ganitong motor mataas yung kanyang muffler dahil talagang pinapalipad or pinapatulod itong ganitong klaseng motor. Tapos meron din siyang kickstarter kung gusto natin gamitin. Tapos ayan, tapakan niya din sa tapakan sa preno, ayan. So kaya ganito, may mga ngipin-ngipin kasi para makapit po sa mga sapatos natin, no? Ayan. Kung sa angkas, meron din siya. Ayan, pip-flip din siya, no? Tapos ito sa tank niya, pansin natin, maganda rin itong kanyang ginamit dito dahil malaki, madali mong mabubuksan, no? Tapos sa upuan, napaka-slim. Tapos sakto lang din yung lambot at tigas nito. So sakyan natin para makita nyo yung kanyang height, ano. So ayan, makikita nyo yung paa ko, hindi siya nakatiptoe, no? Sakto-sakto lang sa atin. Ang seat height nito ay 790 mm lamang, kaya abot na abot ng mga ganitong size. At napakalambot din ng shock nito sa likod, pati na rin sa harapan. So sa mga gustong kumuha ng ganito, mga kapatid, punta na kayo dito sa Microbike Floridablanca, Pampanga branch. So ayan po yung ating review. Maraming salamat sa panonood. Then God bless sa ating lahat.